Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John, chapter 15, verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Prayer, promises, and hindrances. So bakit po kailangan tayong manalangin? Ano ba ang disenyo ng pananalangin at gaano kahalaga ito sa buhay natin bilang mga believers? Unang-una po, ang disenyo po ng pananalangin ay yung magkaroon tayo ng fellowship sa Diyos. Ano po? Yung araw-araw tayo'y nagtitiwala, naniniwala, nananalangin. Parang kinakausap natin siya bilang ating Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Pangalawa po, ang disenyo po ng pananalangin ay para i-apply po natin yung ating pananampalataya. At marami ang hindi nakakakita noon. Kadalasan nakala nila basta lang mananalangin at hindi na kailangang maniwala o manampalataya doon sa iyong pinapanalangin. Ang turo po ng Biblia matatagpuan po natin sa Mark 11 verse 24. Ang sabi diyan, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. So ang pananalangin po, kailangan po merong pananampalatayang kalakip. Ngayon, mapapansin niyo po sa Biblia, lagi tayong kina-challenge ng Panginoong Hesus na manalangin. Sabi po sa Matthew chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sabi sa John chapter 16, verse 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So dito makikita po ninyo, nangangako ang Panginoong Hesus na kapag nanalangin po tayo, tayo po ay tatanggap. In fact, ang sabi pa nga niya, upang malubos ang ating kagalakan. Ngayon, sa Bible din po sinasabi, kaya tayo hindi tumatanggap dahil hindi tayo humihingi. Sabi po sa Santiago chapter 4, verse 2, hindi niyo nakakamtan ang inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So yun lang pala ang problema. Kadalasan po hindi tayo nagpe-pray kaya hindi tayo tumatanggap. Kaya nga po ang challenge ko palagi ay dapat po tayong mga believers matutong manalangin. Yan ang ating lifeline po sa buhay na ito. Para po tayo po ay tumanggap mula sa Diyos kasi ang tao po totally helpless siya kung hindi siya mananalangin. Wala tayong magagawa. Sabi sa John chapter 15 verse 5, apart from Christ we are nothing. And man can only receive from God through prayer. Ano po ba yung mga hindrances? Ngayong alam na natin na nangangako pala ang Diyos sa atin na tutugunin niya tayo tuwing tayo mananalangin. Ano ba yung mga bagay na pumipigil sa atin? Unang-una po, the problem of not believing. Marami hindi pa rin naniniwala sa power of prayer. Ayaw nilang maniwala. Yung mga taong laging naiimposiblihan sa buhay. Alam niyo po, unless maniwala po kayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng pananalangin, dun lamang kayo makaka-experience ng breakthrough sa buhay. Alam niyo po, may mga bagay na hiningi po tayo po sa Panginoon noon na parang sa tingin ko rin imposible. Pero dahil sinubukan ko pong manalangin, maniwala doon sa mga prayer request na yon, nagulat po ako. Ibinigay po ng Diyos sa akin. At ako po ang challenge ko palagi, huwag kayong matakot humingi sa Diyos. At kung hihingi po kayo, huwag niyong titipirin. Isipin ninyo, meron pong Diyos na generous at maniwala po kayo na kaya niyang tumugon sa inyong panalangin dahil walang imposible sa Diyos. Pangalawa, alam niyo po yun nga, nabanggit ko kanina, the problem of not asking. Mas gusto nating dalhin yung mga burdens natin, yung ating mga anxieties and worries, kesa dumulog sa Diyos at i-cast natin sa Kanya lahat ng ating mga worries and cares sa buhay.
Gano'n ba sadya ang tao, pastor? Oo, saka na lang lalapit sa Diyos 'pag hirap na. Samantalang meron namang 1 Peter 5:7 na we can cast all our cares to the Lord because He cares for us. At panghuli, yung problem ng kasalanan, guilt, and forgiveness. Kadalasan po may dala tayo sa ating puso kaya hindi tayo makapanalangin. Maaaring kasalanan, maaaring hindi ka makapagpatawad sa iyong kapwa kaya ayaw mong manalangin o nahihiya kang manalangin o lumapit sa Diyos. Simple lang naman ang solusyon eh. Ang sabi sa Biblia, humingi ka ng tawad sa Diyos at magpatawad ka. Yun po sinasabi ng 1 John 1:9 at Mark 11:24. Kung tayo po'y magpapatawad, ay patatawarin tayo ng Diyos, sabi ng Biblia. Kaya dapat po tayo po'y humingi ng tawad sa Diyos. Ang Diyos naman tapat at matuwid tayo lilinisin sa atin pong mga pagkakamali. At malaya na tayong makakapanalangin. Nawa mahamon po tayong manalangin para ma-apply natin yung ating pananampalataya sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay at maging sa mga prayer requests na pwede nating ilapit sa Diyos. Tayo po'y dumulog sa Kanya. Salamat Panginoon sa araw na ito at alam namin muli na paalalahanan kami ng kahalagahan ng mananalangin at alam din namin, Panginoon, kung ano po yung mga hadlang, bakit hindi kami makapanalangin. Patawarin mo kami kung kami po kadalasan ay hindi naniniwala, hindi humihingi, at kadalasan po tinatamad kaming manalangin. Patawarin mo rin kami kung kami may mga daldalang kasalanan, yung kawalan ng pagpapatawad. Panginoon, patawarin mo kami. Alisin mo ito sa aming puso, yung guilt, yung condemnation, at yung unforgiveness. Turuan mo kami na lumapit sa iyo ng may malinis na puso. Na sa ganon, yung panalangin namin ay iyong dinggin. Salamat po, Panginoon, na yung katotohanan na walang imposible kung kami mananalangin ay pwede naming maranasan sa aming buhay. Turuan mo kami. At sa araw na ito, nilalapit namin sa iyo ang iba't iba naming prayer requests. Naniniwala kami na walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagtugon mo sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.